Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang China. 24 years old na ngayon at nakatira dito sa Hagonoy. Kasalukuyan ako nag-aaral sa culinary arts pero nagpa-part-time work ako sa isang baker chain dito rin po sa Bulacan. Napasulat ako sa programa ninyo kasi meron akong naging karanasan na matagal ko nang gustong i-share sa inyo. Kwentong katatakutan po ito at alam kong may ilan sa inyo ang may reservations pagdating sa horror stories. Ganon pa man ay isi-share ko pa rin po sa inyo. Papa Dudut, way back 2011, elementary pa lamang ako noong inoferan si Papa na maging master baker. Sa isang bakery sa bayan, although medyo malayo ang bayan sa barangay kung saan kami nakatira. Pumayag siya sa alok sa kanya dahil medyo malaki ang offer kesa sa dating bakery na pinagtatrabahuhan niya. Nasa pagkakatanda ko ay malapit nang magsara dahil nalulugi na. Tuwing Friday po siya umuwi dito sa linggo, ng hapon bumabalik ng bayan para sa trabaho niya. Yung bakery po na pinapasukan ni Papa ay tapat ng food court. Kaya medyo madaming bumibili dito. 4 silang tauhan sa loob ng bakery. Bukod pa sa delivery boy at tendera. Pero paggabi ay si Papa lamang ang naiiwan doon para matulog. Uwian kasi yung mga kasama niya at yung tendera naman ay doon tutulog sa bahay ng amo nila. Doon din naman pinapatuloy si Papa kaso'y ayaw niya. Madami kasing bata doon at hindi daw siya makapagpahinga ng maayos kaya doon siya natutulog sa bodega ng bakery. Medyo malaki po yung bodega at malinis naman doon. At doon po nakatambak yung mga bote ng soft drinks na galing sa tindahan ng bakery at iba pang gamit sa bakery. Nung una ay okay naman daw. Wala namang kakaibang nararamdaman kahit na sinabihan na siya nung tatay nung may-ari ng bakery na madami daw nagpaparamdam doon. Wala lang sa kanya. Sabi pa nga ni Papa ay mas takot pa siya sa tao kesa sa multo. Kaya lagi siyang may katabing kutsilyo kapag natutulog. Pero habang tumatagal daw ay unti-unti nang may nagpaparamdam sa kanya. Isang gabi, habang nasa kasarapan ng tulog niya ay bigla na lamang siyang nagising sa ingay ng tunog ng mga boteng sinasalansan sa tray ng soft drinks. Akala niya nga ay may taong nakapasok pero imposible naman yon. Kasi 3 ang aso doon sa bakery at ang lalaki pa. Sinilip niya daw kung saan nanggagaling ang ingay pero biglang nawala yon. Dahil sa wala namang nakita si Papa, nakakaiba ay binaliwala na lamang niya ito at bumalik sa bodega kung saan siya natutulog. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. May nakasama si Papa na natutulog doon sa bodega. Baguhan lamang ang trabahador at taga dito lang din sa amin. Madali namang nagkasundo si Papa at ang trabahador na yon. At kahit papaano ay nakahinga raw siya ng maluwag dahil may kasama na raw siyang matulog.
Pero Papa Dudut, wala pang 2 gabi ang trabahador nang makaranas ito ng kababalaghan doon sa bodegang kanilang tinutulugan. Ayon sa kwento ni Papa sa akin, habang natutulog daw siya, ay bigla na lamang nagsisigaw ang kasama niya at gulat na gulat siyang nagising. Tinanong daw niya yung kasama niya kung ano ang nangyari. Natutulog na ako nang bigla akong magising. Pagdilat ko ng mga mata ko, may lalaki naglalakad paikot sa higaan ko. Akala ko ikaw pero hindi eh, at pagtingin ko ay wala siyang ulo. Kwento raw sa kanya ng trabahador na kasama niya. Kaya sa pag-uwi nila dito ay ayaw nang sumama pabalik ng katrabaho ni Papa. Kaya walang choice siya noon kundi ang mag-isang bumalik sa bakery. Nakakalungkot lang daw kasi yung mga sumunod na trabahador na hired ng bakery ay 1 o 2 araw lang ang tinatagal. Tapos ay biglang magre-resign. Ang dahilan ay nakaka-experience ang mga ito ng kababalaghan sa loob ng haunted panaderya. Sa huli nasanay lamang si Papa na mag-isang natutulog sa bodega. Kapag gabi na, kahit pa gabi-gabi siyang kinikilabutan at kinakabahan dahil sa mga nararamdaman niyang kakaiba sa paligid. Sa totoo lang ay ayon kay Papa ay gusto na raw niyang mag-resign ng mga panahong yon. Pero hindi raw niya magawa kasi iniisip daw niya kami. Mahirap maghanap ng trabaho at ng mga panahong yon ay kailangan namin ng pera dahil 4 kaming magkakapatid at pinag-aaral niya. At lahat kami sa isang private elementary school nag-aaral pa noon. Papa Dudut, akala ni Papa ay makakaya ng kanyang katatagan ang mga multo sa haunted panaderyang pinagtatrabahuhan niya. Pero isang araw ay sinubok ng tadhana ang katapangan niya sa paranormal. That time, ayon kay Papa, may 3 na siyang kasamang trabahador ng bakery na nag-i-stay in at kasama niyang natutulog sa bodega. Siyempre tawanan at kwentuhan. At bandang 11:00 na sila natulog ng mga kasama niya sa papag. Pero Papa Dudut, bandang 3 AM nang magising si Papa. At laking gulat niya na may nakita siyang lumulutang na kutsilyo. Mamayang kaunti ay unti-unti raw nagpakita na sa kanya yung may hawak ng kutsilyo. Isang figura ng itim na nilalang, payat ito, namumula ang mga mata at may 2 malaking sungay. Nakatingin ito sa kanya at nakangisi na parang may masamang balak. Grabeng takot ni Papa nung makita niya ang nilalang na may hawak ng kutsilyo pero hindi siya makagalaw ng mga sandaling yon. Natatakot siya na baka bigla itong lumapit at manaksak ito ng mga kasama niya. Kaya ang ginawa ni Papa ay nagdasal siya ng mataimtim hanggang sa biglang naglahong parang usok ang nilalang at bumagsak ang kutsilyo sa may sahig. Dahil dito ay ginising niya mga katrabaho niya at ikinuwento ang nangyari sa kanya. Nagtakbuhan daw ang mga kasamahan niya palabas ng bodega dahil sa sobrang takot. Sa kabilang banda, kinaumagahan, nagbalak nang mag-resign si Papa bilang master baker. Pero hindi siya pinayagan ng may-ari dahil wala pa raw kapalit. Kaya nagtagal pa si Papa at ang mga kasama niya. Pero hindi na sila sa bodega natulog kundi sa mismong loob ng tindahan. At sa awa naman ng Diyos ay bihira lang daw na may magparamdam sa lugar na yon. Kaya kahit papaano ay nakakahinga pa ng maluwag sina Papa at ang mga kasamahan niya. Lumipas naman ang 1 linggo, tinaasan ng may-ari ang sweldo ni Papa. Kaya hindi na natuloy ang pag-resign ni Papa sa haunted bakery na pinagtatrabahuhan niya. Ang ginawa na lamang niya para hindi siya paramdaman ng mga multo ay humingi siya ng tulong sa isang pare at binigyan daw siya nito ng rosaryo at 1 medalyon na kung tawagin ay Saint Benedict Medal na ayon sa mga pare ay mabisang pangontra
sa mga masasamang espiritu at puwersa ng kadiliman. Dahil doon, bumalik ang tapang at lakas ng loob ni Papa habang nagtatrabaho siya sa haunted panaderya. Samantala may bago silang tindera sa bakery. Dalaga pa at medyo magaslaw daw gumalaw at magsalita. Maingay daw yung bago nilang tindera pero nagtaka daw sila. Isang araw ay namumutla daw ito at laging tulala. Hindi daw sila kinakausap pero tuloy pa din naman sa pagtatrabaho niya. Kaya pinabayaan na lamang nila baka kasi may problema lang. Tumagal daw yon ng 3 araw na gano'n ang sitwasyon tapos ay bigla na lamang daw nagkwento sa kanila. Nung minsang nag-overnight ang 3 tindera, sa panaderya nila ay nakaranas din ito ng matinding pananakot mula sa mga nakatirang elemento sa loob ng panaderya. Kaya pala noong gabing yon ay palagi silang nawawala ng mga gamit like relo, kwintas, singsing. Akala noong 3 babae ay ninanakawan sila ng mga lalaking employees na doon din natutulog. Pero sa pagsapit daw ng madaling araw ay bigla daw nagising ang tindera at nagulat siya nang may nakita siyang babaeng nakaputing bestida at mahaba ang buhok na nakaupo sa uluhan niya at mukhang basang-basa ang buong katawan. Nakatitig daw ito sa kanya at parang kanina pang nakatingin sa kanya kahit natutulog siya. Hindi daw siya makagalaw sa higaan. Putlang-putla daw yung mukha ng babaeng multo. Tapos ay bigla daw ngumiti ng nakakatakot sabay tayo pero yung paa ng multo ay hindi daw lumalapat sa may sahig. Tumagos daw ito sa bintana at biglang nawala. Ang tapat daw ng bintana nila ay pader ng katabing building at may balon doon na halos 20 taon nang hindi nagagamit. Yun daw ang dahilan kung bakit daw siya laging tulala, Papa Dudut. Lagi daw siyang balisa at hindi nakakatulog simula noon. Makalipas ang ilang araw ay biglang umalis daw sa trabaho ang tinderang yon nang walang paalam at hindi na raw kinuha ang sahod niya. Kaya nung dumalaw ang tatay noong amo ni Papa, ay tinanong niya ito about sa mga kababalaghang nangyayari doon. Ito daw ang sinabi kay Papa. Kahit nung kami ng mga magulang ko pang naninirahan sa bahay na yan, ay madami na talagang nagpaparamdam dyan. Nung lumipat kami dito, dyan na yung bahay na yan pati yung balon. Minana ng ama ko ang bahay at lupa na ito galing sa aking lolo. Ilang taon nang walang tumitira dito simula nung mamatay ang mga lolo't lola ko. Masukal yung harap ng bahay na tinayuan ngayon ng bakery. Naisipan ng ama ko na magnegosyo kaya kami lumipat dito. Bago pa man kami lumipat dito ay may bali-balitang may mga tinapon daw na lalaking sinalvage dito at may estudyante pang ni-rape at hinulog sa balon. Pero binaliwala lang yon ng ama ko at lumipat pa rin kami. Tinuloy niya pa rin ang plano niyang negosyo at eto na nga ang bakery. Nung ako naman ay magbinata na, hindi kami dito pinag-aral. Kaya sinimulan na ng mga magulang kong parentahan ang bakanting kwarto ng bahay namin. Madaming nagrenta, karamihan na estudyante, medyo naging masigla ang buhay namin dahil sa ingay ng mga estudyante. Pero may isang estudyante ang nagpakamatay sa hindi malamang kadahilanan kaya noon, iilan na lang ang nagrerenta at hindi pa nagtatagal. Sa kabilang banda, inabot si Papa ng 2 taon sa haunted panaderya na yon bago siya tuluyang nag-resign. Buti na lamang may sumalo kaagad sa kanya na isang malaking bakery chain na nakapwesto sa isang mall. Mas malaki ang pasahod at di hamak na mas upgrade yon kumpara sa mga previous bakeries na pinagtatrabahuhan niya. Pero sa kabila ng upgrade ay hindi raw makalimutan ni Papa ang nangyari sa kanya doon sa haunted panaderya. At wish pa niya sa akin noon ay huwag yung mangyari sa akin oras na magtrabaho na ako. Elementary pa lamang ako noon pero pangarap ko na talagang
sundan ng propesyon ni Papa ang maging isang baker at chef. Lumipas nga ang maraming taon. Year 2018. That time ay 18 na rin ako. Kakatapos ko lamang ng senior high school nang mag-decide na akong mag-working student para matulungan ko si Papa sa pagpo-provide ng pera para sa buong pamilya. That time, ang kinukuha kong kurso ay hospitality management. Buti na lamang at tinutulungan ako ng tiyahing kong dalagang matanda pagdating sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Papadudot, nagtrabaho ako bilang helper sa isang panaderya sa bayan. Madali ako nakapasok kahit na wala pa akong karanasan noon pagdating sa paggawa ng tinapay sa kadahilan ng kakilala ni Papa ang may-ari noon. At saka hindi naman mapili ang namamahala doon pagdating sa ipapasok na empleyado. Medyo malawak ang lugar ng paggawaan ng tinapay. Kumpleto sa mga kagamitan. Pero nakaka-impress ay makabago ang mga ovens. Sa kabilang banda, stay-in kaming mga empleyado at sa second floor ng establishment naroroon ang aming dorm na nahahati sa dalawang bahagi. Ang unay kwarto ng mga lalaki sa kaliwa at kwarto ng mga babae naman sa kanan. Papadudot, unang araw ko pa lamang doon ay marami na akong naririnig na kwento ng kababalaghan mula sa iba pang mga empleyado doon. Gaya ng may nakikita daw silang batang babae na naglalaro at tumatakbo papunta sa loob ng bodega na imbakan ng kahoy na ginagamit sa pugon. Alam nilang hindi yun normal na bata dahil unang-unay walang bata doon. Tuwing gabi, dahil hindi naman stay-in ang mga repacker. Kaya kung isa yon sa mga anak nila ay imposible naman na maiwan sila ng magulang nila at dapat ay kilala daw nila yung bata, kaso'y hindi. Ang pangalawang dahilan ay wala itong mga paa. Kumbaga ay faded o may gradient effect mula sa joint ng paa papunta ng talampakan at wala ding batang papasok sa madilim na bodega na kahit ako mismo ay takot doon. Okay lang namang noong una. Hindi ako halos apektado, palibhasa nga, at pang umaga ako kaya kampante ako. Ni halos hindi nga ako naniniwala. Pero nagbago ang lahat nung magsimula na akong mapasama sa shifting. Siguro unang linggo ko ng panggabi ay wala pang kakaiba pero noong nagtatagal at halos at home na rin ako sa lugar na yon o kumbaga hindi na ako naninibago ay doon na nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Gabi noon, mga around 9 p.m. something, kakatapos lang naming maglagay sa kasarina ng tasty bread. Hinihintay namin itong umalsa bago ko dalhin sa hornero o yung taga-bake namin. Yes po, dahil medyo malaki din ang panaderya at supplier din sa 3 branches nito kaya kanya-kanya ng trabaho. Bukod ng baker, helper, repacker, delivery boy at hornero. So balik sa kwento, namamahinga ako noon habang hinihintay na umalsa ang tinapay. Nang walang ano-ano ay may narinig akong kalabog mula sa itaas. Nung una'y akala ko ay isa sa mga day shift lamang, baka ako nalaglagan lang ng gamit. Kaya hinayaan ko na lamang hanggang sa may narinig na akong boses. Mga boses ng mga bata na naglalaro ng habulan. Hindi ko makakalimutan ang eksaktong mga salitang narinig ko noon. Tayaka, tayaka. Nahalatang sinambit ng nakatawa o masaya. Doon ako kinilabutan at pinagpawisan ng malamig. Kita ko na nilapitan ako ng mga kasama kong panggabi pero nakatingin lamang ako sa kanila. Hindi ako makagalaw noon at nawala ako sa sarili ko dahil sa takot. Pinakalma nila ako at nang mahimasmasan ay doon ko na ikinuwento sa kanila. Buong gabi akong wala sa huwisyo noon. Ang akala ko yun ang huli pero umpisa pa lamang pala. Lumipas ang ilang gabi at halos nakalimutan ko na ang unang encounter ko
sa paranormal entity nang maranasan ko itong pangalawang encounter ko. As usual, night shift ko naman naranasan, pero this time ay medyo takip silim pa lamang ito nang iyari. At hindi ko rin alam kung nakakatakot ito para sa inyo, pero ito yung nagpasigaw sa akin noon na naging dahilan ng pagkakaroon ng komosyon sa loob ng panaderya. Kaming mga night shift, lalo na pagkagaya ko na helper ay 5 PM lamang ay nag-uumpisa na kami ng trabaho. Sa ganitong oras kadalasan ay maghugas ng tray na ginamit ng day shift ang ginagawa namin. Kasi ito rin ang gagamitin namin. Kailangan maaga kaming magumpisang maghugas dahil isasalang pa ang mga tray sa pugon upang matuyo. Mga around 6 PM na siguro yon nang matapos akong maghugas ng tray. Matapos makapagpahinga ng bahagya ay oras na upang maligo bago pa magumpisa ng pagmamasa ang panadero. Umakyat ako saglit upang kumuha ng damit na pamalit at ng pagbaba ko at akmang papasok sa banyo ay napansin kong bukas ang ilaw. Kinatukoy ito at nagtanong kung may tao. Walang sumasagot kaya binuksan ko. Isang itim na pabilog na usok ang nalaglag at nabasag at kumalat sa sahig ng banyo at dahan-dahang naglaho. Doon ako napasigaw at napatakbo sa loob ng panaderya. Nagtakbuhan palapit sa akin ang mga kasamahan ko at nakiusyoso. Naging normal na lang din ang reaksyon nila marahil ay sanay ng mga ito sa mga ganitong mga pangyayari. Nasundan pa ang mga encounter ko na yan. Although hindi ko sila ganap na nakikita maliban na lamang siguro sa usok, pero naririnig ko sila. May encounter ako sa may gilid ng pugon madaling araw noon. Napaidlip ang hornero namin at sa akin inihabilin ang nakasalang niyang tinapay sa pugon. Gisingin ko daw siya after ilang minuto. So ako itong si Pakialamera at gustong matuto ay hindi ko ginising bagkos ako ang naghango ng mga nakasalang na tinapay. Nasa kalagitnaan ako ng paghahango nang may narinig akong boses mula sa gilid ng pugon. Tinatawag akong mama ng 2 beses na tawag na magkasunod. May time din na habang nagkakayod ako ng niyog, na palaman sa pandiko ko ay biglang umikot ang niyog na biyak sa tabi ko parang iniikot ng tao. Mabilis ang pagkakaikot nito. Meron ding isang beses na nakakita ako ng pusang napakaputi sa second floor. Nakapako ang tingin nito sa akin habang naglalakad ako papunta ng kwarto at nang bahagyang maharangan ng poste at putulin ang pagkakatitig nito sa akin ay siya din ang paglalaho nito na tila ba sumama ito sa daloy ng hangin. Ganon ang mga nararamdaman ko sa haunted panaderyang pinagtatrabahuan ko. Pero sa kabila ng lahat ay tiniis ko yon at pinilit at tanggalin ang takot sa aking dibdib dahil palagi kong iniisip na mahirap na magkaroon ng trabaho lalo na sa lagay ko na isang babae at isang working student. Sa totoo lang ay bihira lamang ang babaeng tinatanggap bilang baker dahil mas prefer talaga ng maraming bakeries na lalaki ang kanilang i-hire kasi mas kaya nito ang mga mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga sako ng harina, asukal at pagmamasa ng dough. Ganun pa man kahit na babae ako ay pinapakita ko sa kanila na kaya kong maging isang competitive na baker. Kaya papadudot, umabot ako ng halos 2 taon sa haunted panaderyang yon bago ako nag-resign dahil na rin sa dumadaming demands ng aking pag-aaral. Samantala pagka-resign nga doon sa haunted panaderyang yon ay siya ring shift ko ng kurso. Mula hospitality management ay nag-culinary arts ako. Pero tumigil ako ng 3 taon simula noong mag-pandemic. Bumalik lamang ulit ako sa pag-aaral nitong 2024 at ngayon ay tinatapos ko na ang kursong culinary arts habang nagtatrabaho ako bilang assistant baker sa isang sikat na donut shop sa Hagonoy. Papadudot, ito lamang ang may share ko sa inyo ngayon.
Totoo ang mga naranasan namin ni Papa at nasa inyo na lamang talaga kung maniniwala kayo o hindi. Pero sa ngayon, umaasa ako na makakarating itong sulat ko sa inyong programa at umaasa rin po ako na isang araw ay maririnig ko rin ang aking kwento na binabasa mo, Papa Dudut. Muli, God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Sheena. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan po na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa 2 million plus na mga subscribers namin nang dahil po sa inyo. Sana po isuportahan nyo din po ang Gian Gianna Vlogs. Yan po ang aming family vlogs. Ganon din po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Again, maraming salamat po kay China sa pag-share ng kanyang kwento. Aminin natin na sa makabagong panahon ay kakaunti na lamang ang naniniwala sa mga multo o iba pang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata ng tao. Pero may ilan na nagsasabing nakakakita sila o nakaka-experience ng kababalaghan. Kung naniniwala ka sa multo o ikaw yung tipo ng taong nakakita ng multo, alam mo na yung paniniwala sa Diyos ang mabisang pangontra sa mga multo. Pero paano kung ikaw na hindi naniniwala ay isang araw ay makakita ng multo? O ikaw yung tipong may third eye pero gusto mong malampasan ang takot sa mga multo? Ang unang payo ko ay dapat kang magpatingin sa therapist. Napakahalaga ng kalusugan sa pag-iisip. At kung ang isyong ito ay nakakaapekto ng husto sa iyong buhay ay dapat ka talagang humingi ng tulong mula sa mga profesional. Ang payo mula sa amin at sa mga subscribers ng Papa Dudut Stories ay walang panama sa tunay na therapy, Ang pangalawa kong masasabi marahil ay hindi ang pinakamagandang payo. Pansamantala lamang ito At kung babagay lamang sa iyo, ay maaaring subukan mong isipin na kahit pa paano man totoo ang mga multo, ay hindi ka nila kayang saktan o magawa ang anumang bagay sa iyo sa anumang paraan. Humingi ka ng tulong mula sa mga alagad ng simbahan o sa mga expert pagdating sa paranormal. Dahil kung meron ka mang dapat na hinga ng tulong, sila po yon. Sasabihin nila sa iyo ang mga gagawin mong pangontra para hindi ka lapitan at guluhin ng mga multo o iba pang mga hindi nakikitang mga nilalang. Kaya kung ikaw man ay naniniwala o hindi sa mga multo, mabuting maging alerto pa rin at maging maingat, lalo na kung nag-iisa ka lamang sa isang lugar na hindi mo naman kabisado. At kapag nag-iisa ka, huwag kang makakalimot na humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ang ating kwento ngayong araw na ito ay muling isinulat para sa programa natin sa YouTube ni Chris Senga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.